Kung mapapansin nyo mga kababayan, nakakita po tayo ng quote-in-quote na kung saan, eto daw pong si Panelo ay na-interview nitong si Al. At sabi nga dito mga kababayan, kung babasahin po natin yung quote-in-quote, huling tanong, kamusta yung King Pata kanina? Sagot daw ni Panelo, masarap. Crispy masarap pa. Akala ko tatanungin mo ko tatakbo ka bang senador? O sabi nitong si Al, akala niya tatanungin ko raw siya kung tatakbo ka ba? O sabi ni Panelo, oo, tatakbo siyang senador sa 2028 mga kababayan. Ang tanong, mananalo ba etong si Panelo? Kasi mga kababayan, kaya pala may ingay itong mga to ngayon. Isa lang dahilan. Kung hindi nagbabalak pala tumakbo sa pagkasenador mga kababayan sa darating na 2028. So walang pinagkaiba dito po kina Rowena Guanzon, kina Robin Padilla na pakipot pa pero gusto rin naman tumakbo at dun pa sa iba mga kaalyado ni Sara Duterte na nagpapapansin dahil gusto raw pala tumakbo sa pagkasenador. Katulad dito pong si Panelo mga kababayan. Ano po? So ngayon, kayo mga kababayan sa inyong palagay, mananalo kayang senador? Etong si Panelo o mauulit lang din yung nakaraan po niya na talagang shoot sa basurahan, shoot sa inidoro, eto pong si Panelo dahil laglag na naman. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa issue ni Saldico at saka po nung nagpakilala na 18 dating Marines daw. Kasi meron pong interview kanina, ito pong News 5 Everywhere, itong pylon ngayon, dito po mga kababayan kay Mike Defensor at dito nga naitanong kung nakakausap pa ba ni Mike Defensor mga kababayan ito pong si Saldico at kung bakit nga ba nanahimik na itong si Saldico sa paglalabas po niya ng mga vlog laban po sa ating pamahalaan. So ngayon ito, inabi mismo ni Mike Defensor na nakausap niya itong si former Congressman Eli Saldico mga kababayan. Ngayon pakinggan nyo kung anong sagot nito pong si Mike. And then tanong naman dito mga kababayan, nasa na ba ngayon ito pong si Gutesa? Kasi sinasabi nila matibay yung ebidensyang hawak ni Gutesa. Sinasabi nila mabigat yung statement itong si Gutesa. O bakit hindi nyo ilabas si Gutesa? Bakit hindi nyo iharap si Gutesa sa mga pagdinig at investigasyon? O bakit hinayaan yung magtago si Gutesa at wala ng balita ang mga kababayang Pilipino po natin? Alam nyo, pagka ganyan yung gawain, talaga mahirap pong paniwalaan yan. Mahirap pong tanggapin yung mga statement na inilabas nitong si Gutesa. Lalo na, ngayon mga kababayan, nag-iingat na ata itong si Saldico kasi alam na kung nasa saan yung kanyang lokasyon. At sinabi nga mga kababayan, kung mapapansin nyo, no nakaraang araw, lumabas po sa iba't ibang pahayagan na nasa Portugal. Ito pong si Eli Saldico mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo, buhat nung nabisto, yung kanyang kinaroroonan, hindi na po naglabas ng mga video vlog. Ito pong si Saldico na nag-aakusa laban po sa ating pamahalaan. At ngayon, tila malabo na rin ang sagot mga kababayan ni Mike Defensor sa lokasyon kung nasa saan, ito pong si Saldico. Ayan na kay Martin na daw, Idol Jake. Sino? Si Gutesa ba? Para malabo paniwalaan yun mga kababayan. Parang malabong paniwalaan kasi ang naglabas kay Gutesa si Marcoleta eh. Ang nakakaalam lang yan, si Marcoleta at saka si Mike Defensor kung nasa saan. Etong iba yung nalaman namin eh. Iba yung nabasa naming article. Yung nabasa naming article, nakatanggap ka daw ng 150 million. Gaano po kaya katotoo yun? Kami nagtatanong lang ha. At yung mga miyembro ng nagpakilalang dating miyembro ng Marines, nakatanggap ng tigpa 5 million pesos. At itong si Baligod nakatanggap ng 50 million. O gaano kaya katotoo yun? O kami nagtatanong lang ha. Anyway, tuloy pa na dating miyembro ng Marines na nag-aakusa laban po sa iba't ibang mga politiko maging sa ating presidente. Meron daw po silang pakiusap sa inyo mga kababayan. Sa mga kababayan Pilipino daw po natin. Ito, pakinggan nyo. So sana, At saka bukod sa mga kababayan natin, meron din silang pakiusap sa AFP at saka po sa PNP. usap po sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kasama namin sa AFP, sa PNP, hindi kami ang kalaban. Corruption ang kalaban natin para matuldukan, matapos na to. Hindi, ganito yan mga kababayan eh. Kung totoo na tumanggap sila ng tigpa 5 million pesos, kung totoo ha, di ko sinasabing totoo talaga. Pero kung may katotohanan, yung mga bali-balita na lumalabas, allegedly,
na tumanggap ito pong mga ito ng tigpa 5 million pesos para manira laban po sa iba't ibang mga personalidad at mga politiko maging sa ating presidente, wala po silang pinagkaiba sa kanilang sinasabing tinututulan nila yung korupsyon. Corrupt din sila kasi tumanggap sila ng pera para lamang manira sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga politiko na sinisiraan nila nang wala naman silang sapat na ebidensya. Ano po kasi mga kababayan, di ba, parte rin ng korupsyon yung pagtanggap mo ng pera kapalit ng pagsasalita mo. Anyway, tuloy pa natin. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan bago tayo magtapos? Sa atin po yung mga armed forces po natin, mga PNP, hindi po kami ang kalaban. Kung hindi yung korupsyon sa ating Pilipinas. So, ika nga, sinasabi ni ating General Luna, Nako, bayan o sarili. Pero, ang nangyayari sa ating bansa, halatang gawa-gawa nyo lang yan. Baka ibinigay sa iyo yung script na yan. Tama, hindi mo maituloy. Yung sinabi ni General Luna. Di ba mga kababayan? Mukha atang sumobra yung script. bayan o sarili. Sinasabi ni ating General Luna, bayan o sarili. Baka bayad sa sarili. O baka bayad pang sarili. Pero ang nangyayari sa ating bansa ay patuloy pa rin yung korupsyon. So hindi to titigil kung walang mananagot. O kaya nga, At sana naman matuldukan na to kasi kung hindi to matuldugan, tuloy-tuloy pa rin ito. 2 generations sa mga anak namin, sa mga apo namin, at sa mga pagdaan pa ng ilang taon. So sana pakiusap po sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kasama namin sa AFP, sa PNP, hindi kami ang kalaban. Korupsyon ang kalaban natin para matuldukan, matapos na to. pero kung tumanggap ka nga ng pera na bayad sa'yo para manira, parte pa rin ng korupsyon yan. Diba? Nagpaalipin kayo sa mga politiko para siraan yung mga kalaban nila sa politika. Korupsyon pa rin yan. Yun lang po. Maraming salamat. Meron pa po bang gustong magdagdag? May dagdag lang po ako, sir, sa masasabi ko lang sa ating kababayan na sana wag naman nila kaming ibas o sirain Ala, tungkol lumabas kayo, natural, tumanggap kayo ng kritisismo. Lalo na at wala kayong matibay na ebidensya. Tapos ayaw nyo pa pumayag na maimbestigahan kayo isa-isa. Di ba mga kababayan? Tanggapin nila ang sasabihin ng taong bayan. Kasi nga unang-una mga kababayan, talagang tinanggap nila to. Tinanggap nila na lumabas sa publiko, manira ng kung sino-sinong politiko, mga kababayan. Talagang dapat tanggapin din nila yung sasabihin ng mga taong hindi naniniwala sa kanila. dito sa inilahad namin na tungkol din sa korupsyon at saka sa ibang anomalya sa gobyerno. Dahil sinabi lang din namin kung ano yung totoo dito at ipag-pray ko na rin po sila, pag-pray namin sila na sana mabuksan na yung kanilang kaisipan para sa ikabubuti ng ating bansa na hindi lang puro panira yung sinasabi nila. Yun po yung mga naniniwala din po sa amin. Salamat po sa inyo at makakaasa kayo na ang laban na ito ay hindi na magbabago. Tatapusin na namin ito. At Kulong to mga to, maniwala managot kayo. ang dapat managot dito. Yun lamang po. Salamat. Pagka napatunayan mga kababayan na nagsisinungaling to, kulong tong mga to. Maniwala kayo, mawawala ng kasaysayan or mawawala ng saysay yung pagiging former ex-marine nila. Alam nyo sa ginagawa ng mga to, pinapahiya lang nila ang Marines mga kababayan. Kasi doon sila nanggaling eh. Pinapahiya lang din nila yung mga pangalan
na matagal nilang iningatan. Sa bagay, kung itong mga ito ay mga tanggal na sa trabaho dahil sa mga kapalpakan na pinaggagawa nila, talagang wala nang masisira sa mga ito kasi sanay na silang masira. So ngayon, ang punto kasi dito mga kababayan, paano kapag ka napatunayan na nagsisinungaling sila? Kulungan ang bagsak ng mga to. Mat po. Sige sir, meron pa po. Kaya gaya nga sa mga kababayan namin, ang issue dito is hindi ito sa military background namin ang issue. At lalong binawa Bakit ayaw mong buksan ng military background, Joe? Kasi nga, may kalokohan kayong ginawa nung kayo ay nasa serbisyo pa. yung credibility namin at moral namin. Ang issue dito is corruption ng bansang Pilipinas, especially the flood control. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na patuloy pa rin silang nananalangin para sa safety ng pamilya namin, security ng pamilya namin, at sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Sa taong bayan po, suportahan mo lang po kami. Ituloyin namin yung laban po. Salamat po. Ayan mga kababayan, yung sinasabi nitong mga nagpakilalang dating miyembro ng Marinsa. At ngayon kung matatandaan nyo, di ba, noong nakaraang araw, nagpa-interview po. Nagkaroon ng interview, ito pong si NBI Director Matibag, na kung saan sinabi niya na talagang ayaw daw pumayag ng kampo nitong sina Defensor, mga kababayan, at itong sina Topacio na imbestigahan isa-isa at tanungin isa-isa ito pong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, sabi po dito sa nakita nating balita, galing po sa News 5 Everywhere, proseso ng NBI sa pagtatanong sa 18 ex-Marines, kinwestiyon daw po mga kababayan itong si Defensor. So ngayon ito, pakinggan po natin kung ano ba yung dahilan nila kung bakit ayaw nilang payagan na ma-interview isa-isa yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ito, i-play po na. Kasi mga kababayan, di ba, itatanong lang naman sa kanila isa-isa yung nilalaman po ng kanilang mga affidavit. Yun lang naman itatanong sa kanila mga kababayan kung totoo ba yung nilalaman ng mga affidavit po nila. Ang problema kasi dito, kung mapapansin po ninyo, ayaw pong pumayag ng kampo nitong si Topacio. May video pa nga na kumakalat na nagagalit etong si Topacio mga kababayan at ayaw talaga nilang pumayag na ma-interview ng NBI isa-isa ito pong mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines na naging tauhan ni Saldico. So anyway, tuloy pa natin. Kababayan, kung titingnan nyo, kung wala naman talagang itinatago, di ba, kahit anong sabihin ng mga investigador, kayang-kaya mong sagutin. Kung ano yung itanong ng mga investigador, kayang-kaya mong panindigan kasi wala ka namang itinatago. Pero kung talagang nag-iimbento lang, pinractice yung sasabihin, nagsinungaling, gumawa ng kwento, talagang sablay mga kababayan Talagang may kalalagyan. Ibig sabihin, malaking posibilidad na may makulong talaga sa mga nagpakilalang mga miyembro ng Marines na ito, lalo na kung mapapatunayan nagsisinungaling po sila. At talagang hindi pa rin kayo pumayag, di ba mga kababayan, kung hindi kakayanin ni Baligod at tumutol na itong si Defensor mga kababayan, hindi pa rin sila pumayag. So tama yung sinasabi ni NBI Director Matibag mga kababayan, ayaw pumayag ng kampo nito pong sina Attorney Baligod mga kababayan at itong sina Defensor, maging etong sina Topacio. Kasi may video talaga mga kababayan itong si Topacio na nagagalit at ayaw nga pumayag na maimbestigahan isa-isa yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na ito. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa issue po na yan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.